Sa video na ito mga ka-dreamers, dito na naman tayo sa paghahanda sa ating ikalawang yugto ng ating luya farm plantation. Itong area na ito, inihanda na natin dahan-dahan para sa ating paparating na 60 kilos. Aabutin natin itong lugar na ito mga ka-dreamers, itong kasalukuyan. Itong nilinis ko ngayon, nadamuhan ko na. At ito naman ay dadamuhan kong tuluyan. Hanggang dito sa may tali na ito ay ating area ng luya. Dito naman sa kabila nito, pagtawid lang ay itutuloy natin ng mula doon magkakaroon na ng isang hilera, yung ating bisol. Ayan, yung ating bisol ay dahan-dahan na pong nabubuhay, yung pangalawang parcel. At yun naman yung kauna-unahang parcel, yung sa dulo na yan. So kitang-kita na yung green na yung dahon ng ating bisol. At itutuloy na natin yung pangatlong parcel, halos sa 8 dipa ay magpang-abot na. At itutuloy natin yung paglilinis dito mga ka-trimmers hanggang dito sa area na ito. Ito yung lugar na ito ay pinaka-eksperimento natin dahil sa yung niyog ay talagang halos magkadikit. Kaya di po siya kaagad nasisikatan ng araw. Kapag sa area na ito ay mag-grow at magiging productive yung ating luya, ay talagang susunod natin gagawin dyan, yung kasalukuyang pinunlaan ng bisol ay lalagakan na po natin ng luya sa susunod na taon hanggang doon sa pinaka dulo na yan, then sa gitna na yan. Ayusin natin tong lupa na to, dadamuhan, tapos sasarulin, tapos susuklayin natin ng yung mga ugat ng mga damo ay matanggal po natin dahan-dahan. Pero yung ating 60 kilos ay aabot po dito mga ka-trimmers sa part na to hanggang dito. Ito yung projection ko rito. Dito hanggang doon ay aabutin natin. So malaki-laking panahon yung gugulin ko rito para i-cultivate mo na yung lugar. Then saka natin isusunod dito kapag makakuha tayo ng karagdagang binhi. So dito halos 60 kilos din to. Kaya lang pera yung kulang Titingnan natin kung makakuha tayo ng binhi sa kaanak na pwedeng utangin. Mangungutang ng binhi. Yun nga yung problema dyan Siyempre namumuhunan din yung may luyahan. Kailangan din nilang balibaligtarin yung kanilang ani para magkaroon din sila ng puhunan at pang-abuno. Ika nga. Bukod pa riyan, yung food supply, kung minsan doon na rin kinukuha talaga ng mga local farmers. Sabi ko nga nung mga nakaraang video ko, napakahirap po talaga ng buhay ng local farmers dahil sa bukod sa maliit yung kinikita ay nandun na lahat sa mga ani kinukuha yung pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw. So we pray na magiging maayos to. Kaya buong araw tuloy-tuloy yung ating gawain dito dahil sa hindi naman gaano mainit. Nasa ilalim po tayo ng mga puno ng niyog, pagitan ng mga puno ng niyog. Ito ay wala pang mga bunga. Yan. Pausbong pa lang yung ating mga niyog. 5 taon pa bibilangin ito bago tuluyang mamunga. So mapakinabangan pa natin itong area na ito sa iba't ibang mga pananim. Pero yung ating luya na kauna-unahang ipinunla ay hindi pa po sumibo. So good for 20 days daw yon bago talaga makikita yung kanyang tubo pag usbong. Yan yung pagsisimula niya. Kaya we pray sana gabayan po tayo ng Diyos at pagpalain sa ating mga ginagawa sa ating pagsasaka dito, local farmers. Ika nga, ayan si mama kasalukuyang nagpunla ng mais dito naman sa ilalim ng ating mga saging na ipinunla. So tuloy-tuloy yung aming pagtutulungan ni mama rito.
ito na nga yung aming ginagawa dito. Passion namin parehas na yung pagsasaka. Ito na yung pinaka-bonding time namin ni Mama dito sa aming munting sakahan. Kaya salamat sa Diyos kahit papaano ay nariyan pa yung aming nanay, mama, ina para gabayan tayo at tulungan sa ating mga project dito sa munting sakahang ito. Kaya kung baguhan ka pa sa YouTube channel Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Thank you, Lord! Praise God! Kahit pa paano, dahan-dahan na po tayo nakausad sa ating mga plano. Local Farmers Project. God bless!